Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Tila yatang nawawala na sa isipan ito si Kibuloy. Tila yata kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isipan niya. At kung ano-ano ang kanyang mga binibintang. Ito pala ang feeling ng isang matapang nung wala pa ang mga asunto laban sa kanya, pero nung naisampa na at marami na nagrereklamo sa kanya at nagkaroon na ng mga warrant of arrest, abay iba na pala, bumabahag na pala ang buntot. Hindi ka nagtatago, ano bang ginagawa mo? Niluloko mo kami ha. Ito nga ho mga ka-action, may isang akusasyon siya dito kay Marcos, kay President Marcos ho, mga ka-action. May mga akusasyon siya. So ito po, panoorin po natin ang nasabing video. Pag-akusahan ni religious group leader Apollo Kibuloy ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano ay nakikipagsabwatan sa Estados Unidos para maaresto siya at mai-assassinate. Nakikipagsabwatan si Marcos sa mga Amerikano para siya ay madakip o ma-assassinate. Sus Maria Jose. Iba na talaga ang feeling kapag kinakabahan. Pastor Apollo Kibuloy, kung nasaan ka man ngayon, sumuko ka na ng mapayapa. Huwag mo nang hintayin na uminit pa. Siguro nakalabas na yan ng Davao, pero nandito lang yan sa Pilipinas, hindi yan nakalabas ng Pilipinas mga ka-action. Pero sa Davao siguro wala ho siguro. Kaya i-declare na kahit ordinaryong tao kung makita si Kibuloy, dakpin. Patay. Inalabas ni Kibuloy ang pahayag upang sagutin ang warrant of arrest na inisyu ng Davao City Regional Trial Court laban sa kanya at 5 iba pang kaugnay sa kasong sexual at child abuse. Sa isang audio statement, sinabi nito na bukod sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, kasama rin umano sa naging kasunduan ni Pangulong Marcos Jr. sa Estados Unidos ang pagdakip sa kanya bunsod ng mga kasong kinakaharap niya doon. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika. Kaibigan na po niya ang bansa nito at inopen na niya ang Pilipinas, kaya So ibig sabihin pala Kibuloy, kung ano ang nangyayari sa iyo ngayon, sinisisi mo sa administrasyong Marcos? Ganon ba 'yon, Kibuloy? Pero kung totoo yung mga akusasyon laban sa iyo, nung mga panahon na ginawa mo yon, naisip mo rin ba na gugulo ang mundo mo kapag ikaw ay hinabol? Tapos ngayon, ang dami mong kuda. Kibuloy, okay yung akusasyon mo kung may mga ebidensya ka na ipapakita. Pero kung yan ay puro lang namang mga kathang isip, suluhin mo. Dahil ayaw namin na magsasalita ang isang tao na walang mga ebidensya na pinapakita. Ayaw namin na marinig o mabalitaan na ang isang tao ay naggumagawa-gawa ng mga kwento na walang datos para paniwalaan ng taong bayan. Alam nyo, Pastor Kibulok, ang maniniwala na lang sa inyo, yung mga alagad mo. Diba?
Sa totoo lang ho. Huwag ka na po mag-inarte, sabi ni Senadora Risa Ontiveros. At huwag ka na magpaawa effect. Dahil kung totoo man na ginawa mo ang mga akusasyon laban sa iyo, hindi ka ba naawa ng mga ginawa mo ng mga panahon na yon? Diba? Akala mo siguro ikaw ang hari ng mundo. Diba? Kaya sumuko ka na. Yan lang ang pakiusap namin. Sumuko ka na ng maayos habang maaga pa at hindi umiinit ang laban. Nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at hindi lamang po yung na naging open, pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Alam mo, sana magkatotoo na lang yung sinasabi mo para damputin ka na talaga dito nang sa ganun mabawasan naman ang mga wanted dito sa Pilipinas. Di ba? Sana magkatotoo na lang yung sinasabi nyo yung binibintang mo dyan kay Marcos. Sana magkatotoo na nga lang na arestuhin ka na lang. Na ibibigay ka na talaga sa Amerika. Nang sa ganun mabawasan yung mga mayabang dito na tao sa Pilipinas. Yung puro kahambugan. Matapang lang kung ano, pero kung may warrant of arrest na patago-tago. Galit kayo sa mga Amerikano kasi may mga kaso ka doon. Gusto mo sa China na mandurugas ang China, mga traidor. Dahil kakampi nyo. Galit ka sa mga Amerikano kasi sandimakmak ang kaso na kakaharapin mo doon. Yan ang totoo, Pastor. Huwag mo kami paikot-ikutin dyan. Di ba mga ka-action? Maliwanag na maliwanag ho dito. Galit siya sa mga Amerikano kasi may pananagutan siya doon. Pero kung China siguro mag-ano sa atin dito, abay tuwang-tuwa yan, pati yung mga DDS. Di ba? Pero alam ho natin kung gaano kasigurista at kamandurugas at katraidor ang China. Di ba? Ang mga Amerikano okay lang yan. Mas maganda pa nga dumami yung mga Amerikano dito sa bansa natin kaysa mga insect na yan. Di ba? Okay naman ang mga Amerikano kasi may mga respeto, di ba? At saka hindi yan nang-aagaw ng mga teritoryo na hindi sa kanila. Di ba? Yun yung pagkakaiba. Ang China, mahilig yung mangkamkam ng hindi ho sa kanila, mga walang hiya yan Di ba? Ulitin ko ito, Pastor. Sumuko ka na ng maayos habang hindi pa talaga masagad ang Senado o ang batas natin. Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping knowing, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.